Hindi nga nagtagal sa aklatan ang magkapatid at tila nagagalit sila dahil sa pagka-dismaya. Wala nga silang nakitang libro na pwede nilang mapakinabangan sa aklatan ni Lord Li o ang town leader ng Tianjin County. Agad na din silang lumapit kay Zhang upang tanungin kung saan matatagpuan ang Sword Pavilion, kaya tinatanong naman ni Zhang kung ano ang nangyayari sa kanila. Talaga bang nais niyong magtungo sa Sword Pavilion? Tanong pa nga niya at kung anong importanteng records daw ba ang hinahanap ng magkapatid, sabay sabi na pwede naman siyang tanungin at baka alam niya ito. Ano na ang gagawin natin? Wika naman ni Xiao Yu, at sinabi nga ni Shu na ang mapa mula kay Yun Yi. Kaya naman agad na kinuha ni Xiao Yu ang mangkok at habang nilalagyan ito ng tubig, ay sinabi ni Xiao Yu na may nakita siyang mapa habang patungo siya dito sa Tianjin. Inumpisahan nang niyang gumuhit, at tinanong si Zhang kung matutulungan ba siyang alamin ang lokasyon ng marka sa mapa. Sinabi naman ni Zhang na mukhang luma na ang mapa na nakita niya, dahil sa ang kalupaan ay nahahati lang sa apat at ang ganitong mapa ay ginawa bago pa magsimulang maglaban-laban o digmaan ang mga Celestials. Sinabi nga din ni Zhang na ang marka sa mapa ay dating sakop ng estado sa Timog, pero 10 taon na nga daw ang nakakalipas mula ng atakihin at masakop ito ng Blackwing Army, at ngayon ay estado na ng kanluran ang nakakasakop sa lugar. Kung tama nga din daw ang pagkakaalala niya ay malapit lang din sa markang ito ang pangunahing hukbo ng Blackwing Army. Sa tingin nga daw ni Zhang ay malamang sa nahulog ng isang scout ang mapa na nakita ni Xiao Yu, pero kung sino man daw ang scout na yun ay malamang sa matagal ng patay. Habang si Shu naman ay iniisip lang na hindi talaga mapagkakatiwalaan ang mga puppeteers, dahil ang marka sa mapa na nais nilang puntahan ng magkapatid ay ang mismong base ng mga kalaban. Muli ngang lumapit si Shu kay Zhang upang tanungin kung sino ang namumuno sa pangunahing hukbo ng Blackwing Army, at kung ano ang status o katayuan nito. Nabuga naman ni Zhang ang kanyang iniinom dahil sa tanong ni Shu, at sinabi nga niya na si Duan Mo Huangqi mismo ang namumuno sa kanilang hukbo. Sinabi din niya na si Duan Mo ay isang lalaki na baliw sa digmaan o labanan. Gayunpaman ay tinanong ni Shu kung mataas ba ang antas ng cultivation ni Duan Mo, at sinabi nga ni Zhang na si Duan Mo ang celestial ng kanluran, kung saan ang kanyang cultivation level ay isang grandmaster. Kaya naman nawala ng pag-asa ang magkapatid at nagpasalamat na lang si Shu kay Zhang. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay naupo na lang sa labas ng bahay ang magkapatid. Dito ay sinabi ni Xiao Yu na malamang sa hindi inaasahan ng mga puppeteers ang lahat ng pagbabagong ito sa Luniverse. Matapos ang 18 taon, sabay tanong kung dapat na ba siyang magtungo sa campsite ng mga kalaban upang tignan ang sitwasyon dun. Pero sinabi naman ni Shu na masyadong mapanganib ang iniisip niya, ang Grandmaster nga daw ay katulad ng divinity stage sa Earth. Kaya malamang sa mas malakas pa si Duan Mo kumpara kay Nieting. Kung magkataon nga daw na magtungo si Xiao Yu sa campsite ng kalaban at andan si Duan Mo, ay sinabi naman ni Xiao Yu na hindi kailangang mag-alala ni Shu dahil nandito pa naman siya. Gayunpaman ay huwag ka pa din magtutungo dun, wika naman ni Shu, sabay sabi na hintayin muna nilang makarecover siya bago sila magtungo sa campsite ng kalaban, at walang problema, wika naman ni Xiao Yu. Pero pakiramdam nga daw ni Xiao Yu ay tila nagiging makitid ang kanilang pag-iisip, sabay tanong kung bakit kailangan nilang magtungo sa sinasabi ng mga puppeteers na daanan o lugar na nakakonekte sa Earth. Sinabi nga nito na ginawa lang ng dating hari ang daanan o portal na yun, kaya malamang umano na mayroong naiwan na record sa kung paano niya ito ginawa, at matapos nga daw nilang matutunan kung paano gumawa ng portal ay makakabalik na sila sa Earth anumang oras. Matalino ka talaga, wika naman ng ating bida. Sabay sabi na malamang sa matatagpuan nila ang mga records sa Palasyo ng Hari o sa Sword Pavilion. Kaya naman muli silang nagtungo kay Zhang na napapatanong sa kung ano na naman ang problema nila, at dito ay sinabi nga ni Shu na matapos ang mahabang pag-iisip nila ay mukhang kailangan nilang magtungo ng Sword Pavilion. Pero nasa capital nga daw ang Sword Pavilion ayon kay Zhang, isa pa ay hindi din sila basta-basta makakalabas-pasok sa Sword Pavilion tulad ng inaakala nila. Dahil maging ang mga Celestials ng Luniverse ay hindi basta-basta nakakapasok dun. Kahirap naman pala, wika naman ni Shu, sabay tanong sa kung hindi ba sila pwedeng pumasok ng palihim sa Sword Pavilion. Pero hindi nga daw kasing simple ng inaakala ng ating bida ang lugar na yun, dahil ang founder ng Sword Pavilion ay masyadong matapang at may pagkakataon pa nga na hinahamon niya ng laban ng dating hari, kaya ang pagpuslit sa kanyang lugar ay hindi posibleng mangyari. Hindi naman makapaniwala si Shu na mayroon pang may lakas ng loob na humamon sa dating hari. Tinanong nga din ni Shu kung ang founder ba ng Sword Pavilion ay mas malakas pa sa dating hari.
Pero hindi naman daw dahil wala pang nakakakita sa limitasyon ng kapangyarihan ng hari, at sa pagkakaalam nga daw niya ay dating nagsisilbi sa hari ang founder bago pa mabuo ang Sword Pavilion, at ayon nga daw sa alamat ay tunggali ang magkaibigan ang meron sila. Sinabi nga din niya na madaming asawa ang dating hari noon, pero may isang tao nga lang daw ito na tunay na iniibig, kaya naman iniisip na lang ni Xiaoyu na masyadong tsismoso itong dalawa at hindi na inisip na may kasama silang bata. Dahilan upang magalit si Xiaoyu at sinabi na kailangan na nilang tumigil sa tsismis nila, nalilihis na nga daw sa pinag-uusapan ang mga sinasabi ni Zhang. Muli ay nagkwento nga si Zhang at ayon nga daw sa tsismis noon, ay dinukot ng dating hari ang founder ng Sword Pavilion mula sa isang lugar na kanyang napuntahan, at dahil sa hindi magandang paraan ng hari upang dalan siya sa palasyo ay madalas silang nag-aaway. Pero sumingit naman si Shu at sinabi na mayroon siyang katanungan. Gayunpaman ay si Zhang na daw ang bahala kung sasagot siya o hindi, at tinanong nga ni Shu kung ang founder ba ng Sword Pavilion ay nasa capital din 18 taon na ang nakakalipas. Na-shock naman si Zhang sa kanyang katanungan, at iniisip na chismis lang ang mga sinasabi niya pero mabilis na naisip o nakuha ni Shu ang punto ng kwento, tinanong naman ni Zhang kung nauunawaan ba ng ating bida ang kanyang tanong. Pero iniisip lang naman ni Shu na mukhang wala ngang nagduda sa Sword Pavilion, o hindi siya pinagdadahan ng mga taga-universe na may kinalaman sa pagkamatay ng kanilang hari. Kaya naman sinabi na lang niya na nagbibiro lang siya at kung magulo o mapanganib na lugar nga daw ang Sword Pavilion tulad ng sinasabi ni Zhang, ay malamang sa hindi sila makakapuslit ni Xiaoyu, kaya iniisip din niya kung dapat bang sa palasyo na lang ng hari sila magtungo. Tinanong naman ni Xiaoyu kung ano ang mga historical records na meron ang Sword Pavilion, at sinabi nga ni Zhang na nakafocus sa cultivation ang founder ng Sword Pavilion, kaya tanging libro lang ng panitikan ang hindi nila makikita sa lugar na yon. Dahilan upang mapatanong naman ang dalawa sa kung bakit walang libro ng panitikan sa Sword Pavilion, pero hindi nga daw alam ni Zhang ang dahilan at malamang sa walang kwentang bagay ang tingin ng founder ng Sword Pavilion sa mga yon. Ang alam nga lang daw niya ay agad na sumugod sa palasyo ang founder ng Sword Pavilion matapos malaman na nagsulatang 800 na tula ang kanilang hari, sa loob lamang ng isang gabi. Anong sumunod na nangyari wika naman ng magkapatid na agad kumain ng pakwan, at sinabi nga ni Zhang na matindi ang naging away nila. Pero bandang huli ay hindi pa din nanalo ang founder ng Sword Pavilion sa hari, gayunpaman ay hindi naman siya naparusahan. Matapos nga daw ng pangyayaring ito ay biglang tumaas ang reputasyon ng Sword Pavilion, kaya naman dumami ang estudyante nito mula sa iba't ibang panig ng mundo. Sa pagkakaalam nga daw ni Zhang ay ang founder ng Sword Pavilion ang pinakamaalamat na babae sa Luniverse, tama pinakamaalamat siya wika naman ng ating bida. Na biglang hindi makapaniwala sa kanyang narinig, pinapaulit pa nga niya ang sinabi ni Zhang upang makumpirma kung babae ba talaga ang founder ng Sword Pavilion. Ano bang pagkakaakala mo wika naman ni Zhang, at pinakita nga ang larawan ng babaeng ito na biglang nagbago sa imahinasyon ng ating bida. Ilang sandali pa ay tinanong ni Zhang kung ano ang nangyayari kay Shu, pero sinabi lang naman ni Xiaoyu na hindi niya kailangang mag-alala dahil sinusubukan lang ni Shu na pakalmein ang kanyang sarili. Ilang sandali pa nga ang nakalipas matapos matauhan muli ang ating bida, ay sinabi ni Zhang na nagdududa na siyang nagmula talaga sila sa mundong ito. Hindi nga daw siya makapaniwala na hindi nila alam ang ganito kaalagang bagay. Lagot mukhang nabisto na kami wika naman ang ating bida, pero biglang sinabi ni Xiaoyu na huwag magpapaloko si Zhang sa mga sinasabi ng ating bida, nagkukunwari lang yan wika pa nga niya. Sinabi nga din ni Xiaoyu na normal na talagang ugali ni Shu ang pagtatanga-tangahan, sinabihan na nga din daw siya ni Xiaoyu na huwag nang uulitin ang ganitong bagay pero matigas talaga ang kanyang ulo. Ganun ba wika naman ni Zhang, sabay sabi na alam mo bang sinabi din niyang hindi niya kilala ang mga 4 na Celestials dati. Bukod nga dito ay hindi din daw alam ni Shu na ang ibig sabihin ng marka sa puwet ay laruan ni Peryong at Dagol, kaya naman sinabi na lang ni Xiaoyu na nais lang talaga ni Shu na pinagtatawanan siya ng ibang tao. Habang ini-imagine naman ni Shu ang kanyang sarili na may marka sa puwet ay sinabi nito na nakalusot na sila at hindi nahalata ni Zhang na hindi sila nagmula sa mundong ito. Pero hindi nga daw niya lubos sa kalain na ganun pala ang tingin sa kanya ni Zhang. Ilang sandali pa ay tinanong ni Shu kung madami bang estudyante ang Sword Pavilion, at sinabi nga ni Zhang na ang seleksyon ng estudyante ng Sword Pavilion ay malaking kaganapan sa Luniverse. Taon-taon nga daw ay tumatanggap ng 4 na estudyante ang Sword Pavilion mula sa mga kandidato ng Military Department,
Tinatanong naman ni Shu kung bakit kailangan na magmula sa military department ang mga kandidato. At sinabi nga ni Zhang na ang founder ng Sword Pavilion ay ang pinakamalakas na supporter ng dating hari, nung unang magtulungan nga daw ang dalawa ay hati-hati pa ang Luniverse at mayroong digmaan sa iba't ibang lugar. Sinabi nga din niya na hindi pa naman ganun kalakas ang Sword Pavilion ng mga panahon na yon, at hindi pa din stable ang royal capital ng Luniverse. Hanggang sa natapos nga daw ang isang digmaan, kung saan ay sinabi ng founder ng Sword Pavilion na nasira ang silangan na bahagi ng capital, at madami ding namatay na mga mamamayan at sundalo, kaya tinanong ng hari kung ano na ang gagawin niya ngayon. Dito ay sinabi ng founder na magbubukas siya ng isang paaralan ng cultivator para sa hari. Sinabi nga din ito na kailangang mamili ng hari ng mga kandidato, at ang mga kandidato na ito ay tuturuan mismo ng founder. Kung saan matapos silang lumakas o maabot ang mataas na level ay ibabalik niya din ang mga ito sa hari. Kaya naman tinanong ng hari kung nais ba talaga niyang mag-ensayo ng mga tao para magamit ng hari sa digmaan at seguridad ng capital, at parang ganun na nga wika naman ng founder. Magmula nga daw noon ay nag-umpisa ng mag-training ng mga cultivator ang Sword Pavilion, at kahit kailan ay wala namang nagbago sa pamamalakad o namumuno sa Luniverse hanggang sa makamit nito ang kapayapaan sa buong daigdig. Sinabi nga din ni Zhang na hanggang ngayon ay madaming naging estudyante ang Sword Pavilion na naglilingkod sa army, kung saan ay mayroon din silang mataas na ranggo. Kaya naman sinabi ng magkapatid na may love-hate relation ang hari at founder ng Sword Pavilion, habang muling kumakain syempre. Love-hate mukhang magandang description sa kanila yan wika naman ni Zhang, sabay sabi na masasagot niya ang tanong ng ating bida kung nasa royal capital ba ang founder 18 taon na ang nakalipas, dahil hindi naman daw sekreto ang bagay na ito. Sinabi nga niya na wala sa royal capital ang founder ng mga panahong namatay ang hari, at wala ding nakakaalam kung nasaan siya o saan siya nagtungo. 6 na taon nga din daw na naglaho ang founder noon at walang kahit na sino ang makahanap sa kanya. Hanggang sa isang araw ay bigla siyang bumalik, pero agad nga din daw siyang nawala kinabukasan matapos siyang bumalik. Kaya naman tinanong ni Xiaoyu kung wala bang leader ang Sword Pavilion ngayon, habang si Shu naman ay tinatanong kung bakit hindi naghiganti ang founder sa pagkamatay ng hari. Pero sinabi lang naman ni Zhang na walang nakakaalam sa iniisip ng founder, pero sa ngayon daw ay mayroong isang grandmaster na namumuno sa Sword Pavilion. Agad namang tinanong ni Shu kung ano ang dapat niyang gawin upang makasali sa army, at kung ano daw ang process sa pagpili ng kandidato. Sinabi naman ni Zhang na hindi mahirap sumali sa army, kailangan nga lang daw pumili at mag-sign up ng ating bida tulad ng mga pangkaraniwang tao. Sinabi nga din ni Zhang na mahirap ang maging sundalo pero sigurado naman daw na hindi siya mamamatay sa gutom. Sinabi naman ni Xiaoyu na ang mga pangkaraniwang tao ay walang cultivation roots, kaya paano daw nakakapag-cultivate ang mga ito? Sinabi naman ni Zhang na mayroong special na teknik ang mga sundalo, ayon nga daw sa chismis ay ang founder ng Sword Pavilion ang nakaimbento sa sistemang ito, pero hindi basta-basta tataas ang rank o level nila. Kaya naman iniisip ni Shu na pamilyar sa kanya ang sistemang ito, at tinanong nga niya kung ang bawat teknik ba ay may limitasyon ng level na marating. Tinanong nga din niya kung kailangan bang maka-accomplish o magkaroon ng magandang achievement ang isang miyembro upang makakuha ng mas mataas na teknik, o teknik na makakatulong sa pagtaas ng kanilang level. Tama wika naman ni Zhang, at sinabi nga niya na idea ito ng founder para umano hindi makapang daya ang mga cultivators. Kaya karamihan daw sa mga ito ay hanggang stage 4 lang ang naaabot, pero kung magkakaroon sila ng magandang achievement ay pwede nilang mapataas ang kanilang rank. Iniisip naman ni Shu na katulad ng sa Dragnets and Snares ang sistemang ito ng Luniverse. Ganun na din daw ang Be Thoughtful Meditation. Nahambing nga ni Shu kay Zujin ang founder ng Sword Pavilion, at sinabi na bilang pangkaraniwang tao at dahil hindi makapag-cultivate si Mommy Zujin ay gumawa din siya ng sistema, na katulad ng ginawa ng founder ng Sword Pavilion dito sa Luniverse. Kung nais nga daw ni Shu na tumaas pa ang kanyang cultivation, ay kailangan niyang pagsikapan na magkaroon ng pwesto sa Sword Pavilion. Para na din tumaas ang katayuan sa buhay wika naman ni Shu, at hindi na nga daw siya magtataka kung bakit lahat ay nais maging parte ng Sword Pavilion. Pero sinabi naman ni Zhang na kailangan niyang pag-isipan na mabuti ang pagsali sa army, dahil ang mga tao na walang karanasan sa digmaan ay masyadong nasisilaw sa pangarap kung minsan. Sinabi nga din niya na kung minsan ay walang kwenta ang mga abilidad at panlilinlang pag nasa digmaan na sila.
Inabot nga sila ng hapon o paglubog ng araw sa pag-uusap, at dahil dito ay nakalimutan ni Zhang ang mga bagay na dapat niyang gawin, kaya naman mabilis itong tumakbo palabas at sinabi na mag-usap na lang ulit sila pagbalik niya. Tinanong naman ni Xiaoyu kung ang ating bida ba ang tinutukoy ni Zhang na walang karanasan sa digmaan at puro panlilinlang lang ang alam, parang ganun ang wika naman ni Shu na natawa na lang. Kaya naman sinabi ni Xiaoyu na malaking kamalian ang iniisip ni Zhang na yun, dahil magmula nga daw sa bahay ampunan, loob ng ruins at maging sa Changbei Mountains ay laging nililigtas ng ating bida si Xiaoyu, kaya para sa kanya ay isang bayani ang kanyang kuya. Ilang sandali pa nga ang nakalipas ay sinabi ni Shu na tila kakaibang tao ang founder ng Sword Pavilion, kaya naman tinatanong ni Xiaoyu kung ano ang kanyang iniisip. Agad namang nahiga si Shu at sinabi na sa tingin niya ay nagmula din sa Earth ang founder, malamang nga daw na dinukot ng dating hari ang founder mula sa Earth at dinala dito sa Luniverse. Malamang nga din daw na yun ang dahilan kung bakit nagagalit ang founder ng Sword Pavilion sa tuwing nanggungopya ng tula mula sa Earth ang dating hari. Isa pa ay sinabi din niya na konti lang ang pagkakaiba sa pangalan ng Sword Peak at Sword Pavilion, kaya malamang sa may kinalaman umano ang founder ng Sword Pavilion sa Sword Peak sa Earth. Ano naman ngayon wika naman ni Xiaoyu, sinabi nga din niya na nawawala naman na ang founder, kaya kahit nagmula pa siya sa Earth tulad nila ay hindi pa din nila ito mahahanap. Tama ka wika naman ni Shu, gayunpaman ay kailangan pa din daw nilang magtungo ng Sword Pavilion, at ibig sabihin nga daw nito ay magtutungo sila sa capital, pero kahit saan nga daw magpunta ang ating bida ay nahuhumaling ang mga babae sa kanya. Pero sinabi naman ni Shu na malamang sa ang kasagutang hinahanap nila ay nasa lugar na yon, malamang nga daw na malalaman nila kung paano sila makakabalik sa Earth at kung sino ang founder ng Sword Pavilion. Iniisip naman ni Xiaoyu na nais talagang magtungo ni Shu sa Royal Capital, kaya hindi daw niya pwedeng unahin ang selos, dahil kahit saan nga daw siya magtungo dati ay sinasamahan din siya ni Shu. Sige walang problema pupunta tayo wika naman ni Xiaoyu, sabay talikod sa ating bida, na sinabi namang aalamin pa nila ang ibang detalye patungkol sa army pagbalik ni Zhang bukas. Samantala sa kasalukuyan naman ay hinampes ng kasamahan ni Zhang ang kanyang likuran, at dito ay tinatanong nga nila kung saan nakuha ni Zhang ang mga pagkain, tinanong nga din nila kung naligaw na ba siya ng landas, pero sinabi lang naman ni Zhang na masakit ang likod niya. Sabay tanong sa kung sino ang nakatalaga upang mangalap ng impormasyon sa South State, at ako wika naman ng lalaking kumakain ng pakwan. Sinabi nga ni Zhang na kailangan niyang malaman ang mga detalye patungkol sa mga sundalo ng South State, dahil malamang na ang ating bida o tinatawag niyang laruan ni Peryong at Dagul, ay tanungin ang mga bagay na ito bukas, pero hindi nga daw siya pwedeng magkamali sa mga sasabihin niya. Kinabukasan nga ay tinatanong ni Zhang kung desidido na bang sumali sa army ang ating bida, at dito ay sinabi ni Shu na sigurado na siya dahil kailangan nga daw niyang makakuha ng pwesto sa Sword Pavilion, sinabi nga din niya na nais niyang sumali sa Qingsai Army. Tinanong naman ni Zhang kung ano ang basehan ng ating bida sa kanyang desisyon, at kung naisip na daw ba niya ang patungkol sa census registration. Pero sinabi lang naman ni Shu na yun ang nais niyang alamin mula kay Zhang ngayon, tinawag pa nga niyang misteryosong kaibigan nitong si Zhang dahil sa dami umano ng kanyang alam, at sinabi nga ni Zhang na alam na niyang mangyayari ito. Sinabi nga din ni Zhang na mayroon na siyang plano para sa ating bida, at kung mayroon nga daw magtanong kay Shu, ay dapat na sabihin niyang alipin siya mula sa Liu family ng Tianjin County, dahil ang Liu family umano ay namatay o naubos na 10 taon na ang nakakalipas. Kaya naman naging malaya na ang kanilang mga alipin at sakto nga daw ito sa ating bida, kaya kung sasabihin nga daw niya na isa siya sa mga alipin ng Liu family ay siguradong hindi na siya pagdududahan pa. Mainam kung ganun wika naman ni Shu, sabay tanong kung anong pangkat ng army ang dapat niyang salihan, at sinabi nga ni Zhang na sa Wu Wei army siya dapat sumali. Sigurado ka ba dyan wika naman ni Shu, sabay tanong kung malakas na puwersa ba ang pangkat ng Wu Wei army, pero kabaliktaran nga daw dahil sobrang hina ng pangkat na ito ayon kay Zhang. Ayon nga din kay Zhang ay pinakamahina sa lahat ng pangkat ang Wu Wei army sa South State, bukod umano dito ay puro walang kwenta, mukhang pera at paglustay lang ang alam ng mga sundalo doon, at sinabi nga din niya na bulok ang sistema ng Wu Wei army. Kaya naman agad na tinanong ni Shu kung bakit walang ginagawa si Wen Zaipi sa bagay na ito. At muli ay tinanong niya kung bakit ang pangkat na yun ang nais ni Zhang na salihan ng ating bida. Sinabi naman ni Zhang na alam niyang hindi desente na pangkat ang Wu Wei army, bukod dito ay abala nga daw sa pag-cultivate ang mga Celestials,
Kaya wala silang oras upang pagtuunan lang ng pansin ang isang pangkat lang ng sundalo, at sa kung bakit naman daw ang Wu Wei Army ang nirekomenda niya sa ating bida, ay dapat nitong pakinggan ang mga dahilan.